Sinong hindi ma-high blood nito? Nabangga nitong SUV ang motor. Yes. Pinangga. Pagkatapos namatay yung nabangga, dalawa, ang sabi ng mga genius na pulis, kasama doon isang attorney, ang may kasalanan, yung nabangga. Palpak na mga pulis, disarmado at sibak sa pwesto. Matatandaan na noong January 26, dumulog sa Raffy Tulfo in action ang Pauloyer na si Attorney Novie Calamay para isumbong ang garapalang kapalpakan ng mga pulis ng Katubig, Northern Samar sa paghawak sa kaso ng ama niyang si Cesar Calamay. Si Attorney Calamay, isang Pauloyer. Senator, nung January 18 po, nagkaroon po ng aksidente. Hindi po dinitain yung nakabangga dahil allegedly sabi po ng mga polis, ang biktima daw po yung buhay at walang galos. Sila tatay daw po ang may kasalanan. So sila daw po ang... Namatay si Cesar at kasama nitong si Leonardo Perez matapos mabundo ng Ford SUV ang sinasakyan nilang motor noong January 18. At sa halip na ikulong ang driver ng SUV na si Arnold Tan, pinakawalan ito at sinisisi pa ang mga biktima. Suspect. Bali sir, pinasi po ko po yung investigation ko sa doon na mismo sa scene of accident. Ang the first thing you need to do, pag sa isang aksidente at merong doon namatay, yung buhay doon na kasama po doon sa aksidente na nakabangga, dapat inimbestigahan, hinohold for investigation. Diba? And let the fiscal decide. It's not for you. Colonel, so ano po yung plan of action nyo ngayon? Upon evaluation, tatantak na sir kami ng investigation namin para kung yung nakikita namin sir na mga procedural lapses during this incident ay mananagot yung dapat managot po sir. So sir, itong request ko, disarmahan po itong tatlo, relieve sila sa kanilang pwesto, and then pagulungin po natin investigasyon, sir. Opo, makakaasa po kayo sir. Si Attorney Calamay. Okay. Well, meron tayong development. Yes po, Idol. And makakausap po natin si Attorney Novie Calamay po. Kasama po ang ating reporter na si Mary Cruz. Okay. Mary, andyan, kasama si Attorney Calamay. Yes po, yes po, Sir Raffy. Magandang araw po. Sir Raffy, good afternoon po. Attorney, magandang araw po, Attorney. Good afternoon po. So, Attorney, hawak na po namin itong dokumento na kung saan yung 30 pulis na nagkaroon nga ng procedural lapses ay nasibak na po sa pwesto nila at nadisarma na po sila. Opo, thank you po, Senator. Sobrang thank you po. Kung hindi po sa inyo, baka wala po nangyari sa reklamo po namin. Sobrang nakakagaan po ng loob at na-relieve po yung grief po na nararamdaman namin before na nakakaano na po. Kahit pa paano nakakahinga-hinga na po. Thank you so much po. Opo, ma'am. At meron pang karagdagan, ma'am. 2 weeks from now, sila po ay mapapatawag sa Senado kasama po doon sa ginagawa naming investigasyon sa mga pulis na hindi marunong gumawa ng tamang trabaho. Opo, Senator. Thank you po. Thank you so much po. Opo. Tatanawin po namin utang na loob ng buong pamilya po namin. Ang tulong po na inabot niyo po sa amin. Thank you po. Walang anuman po, Attorney. The reason why we're here, para po sa mga katulad ninyo na humingi ng tulong. Sige po, sisiguraduhin ko po makakuha kayo ng hustisya. Sa muli kami po ni Calamay, Attorney, at maraming salamat po, Attorney, sa inyo pong... Thank you po, Senator. Thank you po. Trust. God bless po. Opo. Thank you po. Opo. Mary, wag mong pabayaan itong sila ma'am. And then, pagdating ng hearing sa Senado, susundin mo sila ma'am at dadalhin sa Senate para sila yung resource person at complainant. Dito sa gagawin namin investigation 2 weeks from now. Okay? Mary? Yes po, Sir Raffy. Noted po. Thank you, Sir Mary. And then again, thank you kay Attorney Novie Calamay, Pauloyer. Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon po, sir. Thank you po. And Idol, At isang linggo lamang mula nang lumapit sa RTIA si Attorney Calamay na ipatupad na ang rekomendasyon ni Sen. Idol Raffy Tulfo sa PNP Region 8 na masibak sa pwesto at madisarmahan ang 3 pulis na nagkaroon ng serious procedural lapses sa paggawa ng kanilang tungkulin. Paiimbestigahan din ni Sen Idol sa Senado ang pangyayaring ito, in aid of legislation, para mabusisi ang mga ugat ng procedural lapses ng mga kapulisan at maiwasan ng mangyari muli mga ganitong kapalpakan. Naisampa na rin ang kasong kriminal laban sa suspect sa Regional Trial Court sa ibang bayan dahil may mga balitang maimpluwensya ang angka ng suspect sa lugar ng pinangyarihan. Sinong hindi ma-high blood nito? Nabangga nitong SUV ang motor. yes. Pinangga. Pagkatapos namatay yung nabangga, dalawa, ang sabi ng mga genius na pulis, kasama doon isang attorney, ang may kasalanan, yung nabangga.
Walang iniwan yan sa ano, yung minabasa ko sa Saudi ata yun, sa Kuwait many years ago. Yung nasaksak na Pinoy, ang ikinulong kasi nabuhay yung Pinoy eh. Many years ago ata to. Ang reason ng mga pulis kung bakit may kasalanan yung Pinoy na nasaksak. Kasi kung hindi ka pumunta dito sa Kuwait, hindi ka sana masasaksak. Hindi sana nakasaksak yung kababayan namin. Parang ganito ang nangyari. Dito kila Staff Sergeant Balando, Captain Dante Andaya at Captain Alexander Peña. May kasalanan pa yung nabangga. Siguro sinabi niya, kung wala kayo sa kalsada, hindi sana kayo nabangga. Parang gano'n yung logic nitong tatlo. And I will make sure na itong tatlo magbabayad doon sa kanilang, would I say, kapalpakan? I don't think they're tanga. They're not. And they're intelligent. To their credit, matalino po mga ito. Hindi po sila maging staff sergeant Balando at hindi sila maging Captain Dante Andaya at maging Captain Alexander Peña kung hindi po sila smart. Smart sila. Kaya lang, yung pagiging smart nila, ginamit nila sa maling paraan. Yun eh. Ang tanong, sa magkanong kadahilanan? Thank you. Okay.